Nagsimula ang umaga ni Charlie sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina. Nakatanaw siya sa labas ng bintana habang hawak ang isang tasa ng kape. Ngunit, bakas ang lungkot sa kanyang muka. Ano ba to? Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. I feel empty. I feel tired. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang matalik na kaibigan at may-ari ng pabrika na si Justin. Charlie, bakit ganyan na naman ang itsura mo? Napakalaki ng kinita ng kumpanya mo ngayong buwan. Ikaw ang pinakasikat na businessman ngayon. Pero parang pasan mo ang daigdig. Naiiling na sabi ni Justin. Pagod na ako, Justin. Pagod na ako sa mga babaeng nakikilala ko na ang tanging nakikita lang ay ang pera at karangyaan ko. Gusto kong makahanap ng babaeng mamahalin ko bilang ako, hindi bilang isang bilyonaryo. Ani Charlie na sapupa ang ulo. Ano naman ang plano mo ngayon? Mahirap magtago ng tunay na pagkatao sa panahon ngayon. Madaming social media platforms at kilalang kilala ka ng mga tao. Kaya nga, kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong magtrabaho sa pabrika mo bilang isang ordinaryong manggagawa. Magpapanggap akong mahirap. Napatingin ng seryoso si Justin sa kaibigan. Sinusuri kung nagbibiro ba ito. Seryoso ka ba riyan? Mabigat ang trabaho sa pabrika ko, Charlie. Mainit, maingay, at nakakapagod. Hindi mo kakayanin ang buhay ng isang ordinaryong trabahador. Handa akong magtiis. Gusto kong maranasan ang totoong buhay ng mga regular na tao. Doon lang ako makakasiguro kung may magkakagusto sa akin ng tapat. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, bibigyan kita ng trabaho roon, pero walang pwedeng makaalam kung sino ka talaga. Maaari ka nang magsimula bukas na bukas din. Salamat, Justin. Ipapaayos ko na rin lahat ng kailangan kong pirmahan dito sa opisina. Baka matagal-tagal dito akong hindi makapunta dito. Alam kong hindi magiging madali ang pagpapanggap ko. Pero ito lang ang paraan para mahanap ko ang babaeng para sa akin. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Charlie. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanyang plano. Sana naman ay matagpuan ko ang tao na handang magmahal sa akin. Maging mahirap man o mayaman man ako. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagbiyahe si Charlie patungo sa pabrika. Pero bumaba siya mula sa mamahaling sasakyan, isang kalye ang layo sa pabrika. Iniwasan niyang may makakita sa kanya. Here it goes. Malakas na sabi niya habang naglalakad. Pumasok si Charlie sa maingay at mainit na pabrika ng tela. Suot niya ang kupas na maong at lumang t-shirt na hiram lang niya sa kaibigang may-ari ng pabrika. Sanay sa aircon at malalaking opisina. Agad siyang pinagpawisan ng malamig habang nakatitig sa mga naglalakihang makina at bulto ng mga tela. Baguhan ka ba rito? Kanina ka pa nakatayo riyan at mukhang naliligaw. Tanong ng isang magandang dilag. Oo. Ako nga pala si Charlie. Pasensya ka na. Ngayon lang ako makakapagtrabaho sa ganitong lugar. Nadia naman ang pangalan ko. Halata nga sa mga kilos mo na hindi mo pa kabisado rito. Mukha kang hindi sanay sa mabigat na trabaho. Medyo nga, pero gusto ko talagang matuto. Kailangan ko kasi ng pagkakakitaan. Ngumiti si Nadia at ibinaba ang hawak niyang listahan para tulungan ang binata. Huwag ka mag-alala, ituturo ko sa iyo ang gagawin mo. Tulungan mo na kita riyan sa unang bulto ng tela para hindi ka mapagalitan ng supervisor natin. Salamat ng marami, Nadia. Malaking tulong ito sa akin. Walang anuman, basta galingan mo ha. Kailangan matatag ka rito kasi mabilis ang ikot ng trabaho. Mahirap ang trabaho dito pero sipagan mo lang, kakayanin mo din yan. Napatingin si Charlie sa dalaga habang abala ito sa pag-aayos ng mga tela. Sa unang pagkakataon,
Nakaramdam siya ng kakaibang saya dahil tinutulungan siya ng isang tao nang walang inaasahang kapalit. At higit sa lahat, dahil nakilala siya nito bilang isang ordinaryong lalaki lang. Nagsimula na silang magbuhat ng mga mabibigat na bulto ng tela. Hirap na hirap si Charlie dahil hindi sanay ang kanyang katawan sa manual na trabaho. Kaya naman, napansin agad ito ng dalaga. Ayos ka lang ba, Charlie? Namumutla ka na yata. Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahan lang muna sa umpisa. Ayos lang ako, Nadia. Medyo naninibago lang talaga ang katawan ko. Uminom ka muna ng tubig doon sa may dispenser. Ako na muna ang magpapatuloy nito, baka bigla kang mahimatay riyan. Lagot pa ako kay supervisor. Natawa ng kaunti si Charlie, kahit pagod na ang kanyang mga braso. Lumakad siya patungo sa dispenser at uminom habang pinapanood si Nadia na buong husay at walang reklamo na nagbubuhat. Napakasipag mo, Nadia. Matagal ka na ba rito sa pabrika? Oo, ilang taon na rin. Kailangan kasi marami akong binabayaran at may hinahanap din akong napakahalagang bagay sa buhay ko. Kaya hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Ano naman ang hinahanap mo kung hindi mo mamasamain? Nandilim ng bahagya ang mga mata ni Nadia at napabuntong hininga bago pilit na ngumiti sa binata. Sikreto muna, hindi pa naman tayo close. Joke lang Saka ko na sasabihin sa'yo kapag matagal na tayong magkakilala. O siya, bumalik ka na dito at marami pa tayong tatapusin na order ngayon. Nang gigiit man ang mga kalamnan ni Charlie, ay bumalik siya sa tabi ni Nadia na may ngiti sa mga labi. Sa loob-loob niya, tila naging tama ang desisyon niyang magpanggap para makilala ang tulad ng dalaga. Ano bang meron sa babaeng ito? Para akong natutunaw kapag ngumingiti siya. Bulong ni Charlie sa sarili. Maya-maya pa, tumunog ang malakas na bell ng pabrika. Hudyat na oras na ng tanghalian. Agad na nagpatayan ang mga naglalakihang makina at napalitan ang ingay nito ng daldalan ng mga manggagawang mabilis na naguunahan patungo sa kantin. Naupo si Charlie sa isang tabi. Sapo ang kanyang likod na halos hindi na niya maidiretso sa tindi ng ngalay. Napakasakit ng katawan ko. Ano ba tong pinasok ko? Pero parang worth it naman dahil kay Nadia. Bulong ni Charlie sa sarili. Ramdam na ramdam niya ang paltos sa kanyang mga palad na sanay lang humawak ng mamahaling ballpen at mamahaling baso ng kape. Lumapit sa kanya si Nadia habang pinagpagaan ang sariling pantalon. May bitbit itong 2 plastic ng container ng pagkain. Oh, Charlie, mukhang binugbog ng tela ang katawan mo Sabi ko naman sa'yo, huwag mong biglain. Sipagan mo pero ingatan mo din ang iyong katawan. Hindi yan nare-repair kapag nasira. Biro ng dalaga sabay ngiti. Nagniningning ang mga mata nito. Ayos lang ako, Nadia. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagod. Parang ihiwalay na ang mga buto ko sa katawan ko. Natawa ng mahina si Nadia sa tinura ng binata. Umupo ito sa tabi niya sa mahabang bench na gawa sa semento. Normal lang yan sa unang araw. Bukas, mas masakit pa yan. Pero makakasanayan mo rin. Oh, heto. Sabayan mo na ako kumain. May dala akong sobrang ulam at kanin. Tinignan ni Charlie ang pagkaing inaalok ng dalaga. Simpleng ginisang ampalaya na may kasamang pritong tulingan. Sa buong buhay niya, sa mga mamahaling restaurant siya kumakain, kung saan ang bawat plato ay nagkakahalaga ng libo-libong piso. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang simpleng pagkaing alok ni Nadia ang pinakamasarap na nakita niya sa buong araw na iyon. Naku, nakakahiya naman, Nadia. Baka bawas pa yan sa baon mo para mamayang gabi. Huwag ka nang mahiya. Kung hindi ka kakain,
Baka mamaya niyan ay mabawal ka na lang bigla habang nagbubuhat tayo. Mas malaking problema yun. Tinanggap ni Charlie ang kutsara at nagsimulang kumain. Laking gulat niya nang mapagtantong napakasarap ng luto ng dalaga. Napakasarap ng luto mo. Ikaw ba ang naghanda nito? Oo naman. Sanay akong mag-isa sa buhay, kaya natutuwa kong magluto ng sarili kong pagkain. Mas nakakatipid kasi kaysa bumili sa labas. Saan ba ang pamilya mo? Kung okay lang na itanong ko. Bahagyang natigilan si Nadia. Sandaling nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napatingin sa kawalan bago muling humarap kay Charlie na may isang pilit ng ngiti. Wala na akong mga magulang. Namatay sila noong bata pa ako. Naiwan ako sa lolo at lola ko pero wala na din sila ngayon. Kaya mag-isa na lang talaga ako sa buhay. Isa yun sa dahilan kaya kailangan kong maging matatag. Walang ibang magpapakain sa akin kundi ang sarili kong mga kamay. Bakas ang lungkot sa boses ng dalaga. Naramdaman ni Charlie ang kirot sa kanyang dibdib. Habang siya ay lumaking nasa kanya na ang lahat ng luho ng mundo. Ang dalagang nasa harap niya ay dumaan sa napakatinding hirap para lang mabuhay araw-araw. Dahil doon, lalong lumalim ang paghanga niya kay Nadia. Ang lupit mo pala, idol. Biro ni Charlie. Aba, natututo ka ng mambola ah. Natatawang sabi ni Nadia. Nang matapos ang buong maghapon sa trabaho, halos gumagapang si Charlie palabas ng gate ng pabrika. 5:00 na ng hapon at ang mga manggagawa ay nagmamadali ng umuwi. Sa di kalayuan, nakita niya si Nadia na naglalakad din palabas. Agad niya itong tinawag. Nadia, sabay na tayong lumabas sa main road. Oh, Charlie, akala ko nakaalis ka na. Kamusta naman ang unang araw mo? Susuko ka na ba bukas? Biro ng dalaga. Tila kumikislap ang mga mata nito kahit halatang pagod na din. May kung anong humaplos sa puso ni Charlie. Hinding-hindi ako susuko. Medyo masakit lang ang katawan pero babalik ako bukas. Bukod sa sweldo ay binigyan mo ako ng dahilan para pumasok uli. Etsyosero ka, pero mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi ay maghahanap ka na agad ng ibang trabaho. Sayang naman ang tinuro ko sa'yo kung isang araw ka lang dito. Aba, syempre, hindi ako susuko. Lalo na dahil nakilala kita. Dahil pala kailangan ko ng trabaho. Pilyong sabi ni Charlie. Aba, loko ka talaga ah. Ani Nadia at natawa na din ito. Naglakad silang magkasama habang unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Charlie na mag-usisa pa tungkol sa buhay ng dalaga. Nadia, oo nga pala. Nabanggit mo na may hinahanap kang napakahalagang bagay sa buhay mo. Kaya ka nagsisikap ng husto. Ano yun? Alam kong hindi pa naman tayo close pero baka lang kasi matulungan kita. Huminga ng malalim si Nadia. Tumingin siya sa kalangitan na unti-unti nang nagiging kulay ube dahil sa paglubog ng araw. Bakas ang labis na kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga mata. Ang totoo niyan, Charlie, may anak ako. Nabigla si Charlie sa narinig. Ngunit nanatili siyang tahimik para pakinggan ang kwento ng dalaga. Ilang taon na ang nakakalipas. May nangyaring hindi maganda. May nakasama akong lalaki sa isang bar matapos ang isang gabi na labis akong nalasing dahil sa mga problema ko sa buhay. Nabuntis ako. Pero ang masakit, noong ipanganak ko ang sanggol sa ospital, ninakaw siya ng mga magulang ng lalaking nakabuntis sa akin. Ginamit nila ang pera at kapangyarihan nila para itago sa akin ang sarili kong anak. Mula noon, ay hindi ko na siya nakita. Nanginig ang boses ni Nadia at tuluyan ng pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Agad niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Mabigat pala ang pinagdadaanan mo.
Mahinang sabi ni Charlie. Kaya ako nagtatrabaho ng husto ngayon. Nag-iipon ako ng pera para makakuha ng pribadong investigador na tutulong sa akin na mahanap ang anak ko. Kahit baliktarin ko ang mundo, hahanapin ko ang naging anak ko sa pagkadalaga. Alam kong hindi maganda ang nangyari sa akin, pero hindi naman yun kasalanan ng bata. Kahit anong mangyari ay anak ko siya, kaya gagawin ko ang lahat para lang mahanap ko siya. Labis na naantig ang puso ni Charlie sa narinig. Hindi niya inakalang ang isang mabait at masipag na tulad ni Nadia ay nagtataglay ng ganoon kabigat na nakaraan. Gustong-gusto niyang sabihin dito na pwede niyang gamitin ang sarili niyang bilyong-bilyong pera para mahanap ang bata sa loob lang ng isang araw. Ngunit naalala niya ang kanyang pagpapanggap. Kailangan niyang manatili sa kanyang karakter bilang isang mahirap na manggagawa. Napakasama ng ginawa nila sa'yo, Nadia. Pero humanga ako sa katatagan mo. Naniniwala ako na balang araw, magkakasama rin kayo ng anak mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Salamat, Charlie. Yan din ang palagi kong idinadasal gabi-gabi. Ang makasama ko ang anak ko. Nang makarating sila sa sasakyan, nagpaalam na si Nadia para sumakay na ng jeep. Kumaway ito kay Charlie bago tuluyang umandar ang sasakyan. Naiwan si Charlie na nakatayo sa gilid ng daan. Tila malalim ang iniisip. Good night, Miss Cute. I'll see you tomorrow. Kinikilig na bulong ni Charlie sa sarili. Nang masiguro niyang wala nang makakakita sa kanya mula sa pabrika, naglakad siya patungo sa isang madilim na eskinita kung saan naghihintay ang isang marangyang itim na SUV. Agad na bumaba ang kanyang personal driver at binuksan ang pinto para sa kanya. Binati siya ng kanyang driver ng magandang gabi at kinumusta ang kanyang unang araw sa pabrika. Ayos naman. Masakit sa katawan, pero sulit. Ihatid mo muna ako sa bahay ni Justin. May pag-uusapan lang kami. Makalipas ang 30 minuto, nakarating si Charlie sa mansyon ng kanyang kaibigan. Nakaupo si Justin sa tapat ng minibar habang umiinom ng alak nang pumasok si Charlie na mukhang basang sisiw dahil sa dumi at pawis. Oh, dito na pala ang bilyonaryong factory worker. Teka, mukha kang pinagsakloban ng langit at lupa. Sabi ko naman sa'yo, hindi madali ang buhay doon. So paano? Bibigay ka na ba? Naupo si Charlie sa high chair at kumuha rin ng isang baso ng tubig. Tama ka, Justin. Sobrang hirap. Pero may nakilala ako roon. Isang babaeng nagngangalang Nadia. Siyang tumulong sa akin buong araw para hindi ako mapagalitan ng supervisor. Kaya I'm sorry to disappoint you. Pero hindi ako susuko. Papasok pa rin ako bukas. Aba, mukhang gumagana agad ang plano mo ah. May nakilala ka na agad. Ang lupit mo talaga. Pero may kakaiba sa kanya, Justin. Napakabait niya. Pero napakabigat ng dinadala niya sa buhay. Sinabi niya sa akin na ninakaw ang anak niya. Nung ipanganak niya ito, ilang taon lang nakakalipas. Napatigil si Justin sa pag-inom at naging seryoso ang muka. Talaga? May mga ganyang kwento pa pala sa totoong buhay. Akala ko, sa mga pelikula lang nangyayari ang ganyan. Ano ang plano mo ngayon? Ipagpapatuloy ko ang pagpapanggap ko. Gusto ko siyang makilala pa ng lubusan. Gusto kong maranasan ng magmahal nang walang bahid ng pera at kapangyarihan. Pero higit sa lahat, gusto kong mapalapit sa kanya. Sige, suportahan kita riyan, kaibigan. Pero mag-ingat ka. Kapag nalaman niya ang totoo, baka magalit siya sa'yo dahil sa pagsisinungaling mo. Iba mag-isip ang mga taong naghihirap, pero tapat. Baka isipin niyang pinagtitripan mo sila. Hindi niya malalaman hanggang hindi pa tamang panahon. Sa ngayon, ako muna si Charlie na isang ordinaryong manggagawa. Nakipagkwentuhan pa si Charlie kay Justin ng ilang minuto at saka umuwi na din sa kanyang magarang mansyon.
Humiga si Charlie sa kanyang kama noong gabing yun. Iniisip ang mukha ni Nadia habang umiiyak ito kanina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng matinding motibasyon na gumising kinaumagahan, hindi para magpalago ng bilyong halaga ng kumpanya, kundi para makita ang dalagang unti-unti nang nagpapatibok ng kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Ramdam na ramdam niya ang matinding ngalay sa kanyang buong katawan. Halos hindi niya maiangat ang kanyang mga braso at ang mga palto sa kanyang kamay ay mas lalong naging mahapdi. Napakasakit ng katawan ko. Pero, bakit para bang excited pa akong bumalik sa lugar na yun? Dahil ba talaga kay Nadia? Mukha ngang masama ang tama ko sa kanya. Bulong niya sa sarili. Pilit niyang itinayo ang sarili para mag-ayos. Nagsuot muli siya ng lumang pantalon at t-shirt bago sumakay sa SUV patungo sa eskinita malapit sa pabrika. Pagkababa niya ay naglakad na lang siya papasok sa gate para walang makapansin sa kanyang karangyaan. Saktong pagpasok niya sa locker room ay nakita niya si Nadia na nag-aayos na ng kanyang mga kagamitan. Lumingon ang dalaga at agad na ngumiti nang makita siya. "Oh, Charlie, mabuti naman at maaga ka. Akala ko ay malilate ka din. May strike daw kasi ang mga jeep, kaya maraming trabahador ang na-late. Good job ka dyan." Nakabiting sabi ng dalaga. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako susuko. Masakit nga lang talaga ang buong katawan ko ngayon, lalo ng mga kamay ko. Lumapit si Nadia sa kanya at hinawakan ang kanyang mga palad. Tinignan nito ang mga pulang paltos na nagsisimula ng mamuo. Baka sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. "Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga sanay sa ganitong trabaho. Sandali lang, may dala akong ointment at band-aid sa bag ko." Kinuha ni Nadia ang isang maliit na tube ng gamot at marahang ipinahid ito sa mga palad ni Charlie. Ramdam na ramdam ng binata ang lambot ng mga kamay ng dalaga at ang tapat na pag-aalaga nito. Sa buong buhay niya, walang sino mang gumawa sa kanya ng ganoong simpleng kabaitan nang walang hinihinging kapalit. Salamat, Nadia. Palagi mo na lang akong tinutulungan. Malit na bagay lang to. Ang mahalaga ay maprotektahan niyang mga kamay mo para makapagtrabaho ka ng maayos ngayon. Oh, heto pang isang pares ng guantes. Isuot mo mamaya sa pagbubuhat. Malaking tulong ito. Hindi ko alam kung paano ako makakaraos dito kung wala ka. Nagsisimula pa lang tayo, kaya huwag kang mag-alala. Magtulungan tayo rito. Mabilis na lumipas ang mga araw sa loob ng pabrika. Dahil sa tulong at gabay ni Nadia, unti-unting naging pamilyar si Charlie sa pag-aayos at pagbubuhat ng mga bulto ng tela. Tuwing break time, magkasama silang kumakain sa iisang bench. Nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang mga simpleng pangarap sa buhay. Mas lalong nauhulog ang loob ni Charlie sa dalaga dahil sa pagiging positibo nito sa kabila ng mga pinagdaanang hirap. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang shift, nagpasya silang maupo muna sa isang maliit na parke malapit sa pabrika bago umuwi. Habang pinapanood ang ilang mga batang naglalaro sa di kalayuan, napansin ni Nadia ang tila malalim na iniisip ng binata. "Charlie, parang may bumabagabag sa'yo. Kanina ka pa tahimik habang nakatingin sa mga bata riyan." Bumuntong hininga si Charlie at tumingin kay Nadia. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon para magtapat ng isang bahagi ng kanyang buhay na totoo, kahit na nakatago pa rin ang kanyang pagiging bilyonaryo. Nadia, may dapat kang malaman tungkol sa akin. May anak na din ako sa pagkabinata. Natigilan si Nadia sa narinig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng binata. Sinusuri kung ano ang nararamdaman nito.
Bakas kay Charlie ang kaba at takot na baka layuan siya ng dalaga. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Walang masama roon, Charlie. Natatakot ako na baka walang magkagusto ng seryoso sa akin dahil may pananagutan na ako sa buhay. Tapos ganito pa ang katayuan ko ngayon. Nangiti ng bahagya si Nadia. Isang ngiting puno ng pag-unawa at init. Hinawakan niya ang balikat ni Charlie para palakasin ang loob nito. Huwag mong isipin yan. Napakabait mo at napakasipag mo, Charlie. Ang totoong nagmamahal sa'yo, tatanggapin ang buong pagkatao mo, pati ang anak mo. Isang malaking karangalan ang maging ama at hindi yan hadlang para makahanap ka ng totoong pag-ibig. May magkakagusto pa rin sa'yo, pangako. Naiwan na nakatitig si Charlie sa dalaga. Tila natutunaw ang lahat ng kanyang mga pangamba dahil sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay nahanap na niya ang babaeng matagal na niyang ipinagdarasal. Isang taong handang tumanggap sa kanya kahit pa isipin itong wala siyang kahit na anong kayamanan. Nasaan nga palang anak mo ngayon, Charlie? Sino ang nag-aalaga sa kanya? Nasa poder ng mga magulang ko ngayon habang naghahanap ako ng maayos na direksyon sa buhay. Pero madalas ko siyang bisitahin. Mabuti naman kung ganoon. Maswerte ang anak mo dahil may ama siyang nagsisikap na tulad mo. Huwag mo siyang pababayaan ha, kasi ang hirap. Ang hirap ng walang kasamang anak. Muling rumihistro ang labis na lungkot sa mga mata ni Nadia. Alam ni Charlie na naaalala na naman nito ang sariling anak na ninakaw sa kanya noon. Pangako, Nadia, at pangako ko rin sa'yo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo kapag dumating ang tamang panahon. Salamat, Charlie. Malaking bagay na sa akin na may nakikinig sa mga pinagdadaanan ko. Isang gabi matapos ang halos 5 buwan nilang magkasama sa pabrika, nag-overtime silang dalawa para tapusin ang pag-iimbentaryo sa mga natitirang tela. Umulan ng napakalakas sa labas, kaya naman napilitan silang magpalipas muna ng oras sa loob ng break room habang naghihintay na tumila ang bagyo. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana. Nakaupo sila sa sahig, nakasandal sa pader habang nagsasalo sa isang tasang mainit na kape na binili ni Charlie sa tapat. Nanginginig ka na riyan, Charlie. Sabi ko naman sa'yo, isuot mo itong jacket ko, kahit medyo maliit sa'yo. Nako, wag na, Nadia. Baka ikaw naman ang sipunin yan. Mas sanay ako sa lamig kaysa sa'yo. Sus, kunwari ka pa. Halata naman sa mga panginginig ng balikat mo na giniginaw ka na. Hati na lang tayo dito sa kape. Inabot ni Nadia ang tasa kay Charlie. Sa pagkuha ng binata sa tasa, ay aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga daliri. Pareho silang natigilan. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Charlie ang mabilis na tibok ng kanyang puso na mas malakas pa kaysa sa tunog ng ulan sa bubong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Nadia, salamat nga pala. Para saan naman? Sa jacket? Hindi lang sa jacket. Sa lahat. Mula nung unang araw na pumasok ako rito na mukhang tanga at walang alam. Hindi mo ako iniwan. Ikaw lang ang tanging tao na nag-asikaso sa akin ng ganito. Napangiti si Nadia. Isang ngiting pilit itinago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Umiwas siya ng tingin at tumingin sa labas ng bintana. Mabait ka kasi, Charlie. At saka, naramdaman ko agad na magaan ang loob ko sa'yo. Sa mundong ito na ang daming mapagpanggap, masaya ako na nakakita ako ng isang katulad mo na totoong tao. Nairita ang konsensya ni Charlie sa salitang totoong tao. Ngunit mas nangibabaw ang matinding paghanga niya sa dalaga. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Nadia na nakalapag sa sahig at marahan itong hinawakan. Hindi naman ito binawi ng dalaga.
Nadia, kung sakali bang magkaroon ako ng mas maayos na buhay balang araw, hahayaan mo ba akong alagaan ka naman? Ano bang sinasabi mo riyan? Ayos naman ang buhay natin ngayon Basta, magkasama tayong nagtutulungan dito. Iba ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, gusto kong ako naman ang mag-alaga sa puso mo. Natigilan si Nadia at dahan-dahang lumingon kay Charlie. Napakapit siya ng mas mahigpit sa kamay ng binata. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang lalim ng kanilang mga tingin sa isa't isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng break room ay sapat na para dahan-dahang ilapit ni Charlie ang kanyang muka. Ilang sandali din silang nagtitigan. Pagkatapos ay isinandal ni Nadia ang kanyang ulo sa balikat ng binata habang nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Pinakikinggan ang sabay na tibok ng kanilang mga puso habang naghihintay ng pagtila ng ulan. Napakalakas pa rin ang ulan. Hindi na yata ito titigil. Mahinang sabi ni Nadia. E di, mas maganda. Natatawang sabi ni Charlie. Ha? Bakit naman? Gulat na tanong ni Nadia. Para mas matagal pa kitang kasama. Pilyong sabi ng binata. Puro ko talaga kalokohan. Bulalas ni Nadia at nagtawanan silang dalawa. Isang linggo ng hapon, walang pasok sa pabrika kaya naman naisipan ni na Charlie at Nadia na mag-date sa isang maliit na parke. Dahil nagpapanggap pa rin si Charlie na mahirap, simpleng fishball, kwek-kwek at palamig lang ang binili nila sa gilid ng daan. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno habang pinapanood ang mga nagdaraang tao. Oh, Charlie, dahan-dahan naman sa pagkain. May sarsa ka pa sa gilid ng labi mo. Saan? Hayaan mo na, Nadia. Masarap kasi ang sarsa nitong si Manong. Natawa si Nadia at kumuha ng pirasong tissue sa bag nito. Lumapit siya kay Charlie at marahang pinunasan ang mukha ng binata. Habang ginagawa iyon ni Nadia, biglang hinawakan ni Charlie ang baywang ng dalaga at inilapit ito ng husto sa kanya. Hoy, Charlie! Ano ba yan? Maraming tao rito sa parke, nakakahiya! Bakit naman ako mahihiya? Ipinagmamalaki ko kaya sa buong mundo. Nakasintahan ko ang pinakamagandang babae sa loob at labas ng pabrika. Bolero ka talaga. Saan mo ba natututunan ang mga linyang yan, ha? Hindi to bola, Nadia. Totoo lahat ng sinasabi ko. Alam mo, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Yung simpleng nakaupo lang tayo rito, kumakain ng fishball, sapat na sa akin. Tumingin si Nadia kay Charlie nang may buong pagmamahal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng binata habang pinaglalaruan ang mga daliri nito. Ako rin naman, Charlie. Marami akong pinagdaan ng hirap sa buhay. Pero nung dumating ka, pakiramdam ko ay gumaan ang lahat. Parang nakahanap ako ng kakampi. Sa unang pagkakataon simula nang mawala ang mga magulang at ang lolo at lola ko, ay naramdaman kong hindi ako mag-isa. Kakampi mo ako habang buhay, Nadia. Pangako ko sa'yo, gagawin kong lahat para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Hinding-hindi kita papabayaan. Sapat na sa akin na narito ka sa tabi ko, Charlie. Kahit ganito lang ang buhay natin, basta magkasama tayo, masaya na ako. Hinalikan ni Charlie si Nadia sa noo nito, habang mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa dalaga. Sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam ng bilyonaryo na ang pinakamalaking kayamanan na nakuha niya sa buong buhay niya ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang tapat na puso ng dalagang nakasandal sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang buwan at mas lalong naging malalim ang ugnayan ng dalawa. Naging opisyal ang kanilang relasyon matapos aminin ni Charlie ang kanyang nararamdaman.
na buong puso namang tinanggap ni Nadia. Masaya sila sa kanilang simpleng pamumuhay. Kumakain sa mga tabi-tabi, naglalakad sa parke, at magkasamang nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Ngunit habang tumatagal, lalong nakokonsensya si Charlie. Alam niyang hindi niya pwedeng itago ang katotohanan habang buhay. Isang gabi, habang nasa loob ng opisina ng kanyang mansyon, kinausap niya si Justin sa telepono. Justin, sa tingin ko ay kailangan ko lang sabihin kay Nadia ang totoo. Mahal na mahal ko siya at ayokong isipin niya na niloloko ko siya kapag nalaman niya ito sa ibang tao. Napakaganda na ng takbo ng aming relasyon at baka masira lang ito kapag sa ibang bibig niya narinig ang totoo. Handa ka na ba sa mga magiging reaksyon niya, Charlie? Alam mo kung gaano kasela ng usapin ng pagtitiwala para sa kanya, lalo na at may masamang karanasan siya sa mga mayayamang tao noon. Kailangan kong magbakasakali. Naniniwala ako na maintindihan niyang dahilan ko kung bakit ko ito ginawa sa umpisa. Sige, ikaw ang nakakaalam. Mas kilala mo siya. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Nakahanda na ang plano ni Charlie para sa susunod na araw. Magpapasundo siya sa kanyang driver kasama si Nadia pagkatapos ng kanilang shift para dalhin ito sa isang marangyang restaurant kung saan niya ipagtatapat ang lahat. Umaasa siya na ang pagmamahalang nabuo sa loob ng pabrika ay sapat na para mapatawad siya ng dalaga. Diyos ko, alam niyo po ang laman ng puso ko. Wala akong masamang intensyon. Hindi ko gustong saktan o lokohin si Nadia. Sana ay maunawaan at mapatawad niya ako. Maiksing panalangin ng binata. Kinaumagahan, sa pabrika, hindi mapakali si Charlie. Halos magkakamali-mali siya sa pagbibilang ng mga bulto ng tela dahil sa tindi ng kaba. Ngayong hapon niya binabalak na sabihin ang lahat ng katotohanan kay Nadia. Sa kabilang banda, napansin naman ng dalaga ang pagiging balisa ng kanyang kasintahan. Charlie, ayos ka lang ba? Kanina mo pa hawak ang listahan pero pabalik-balik ka lang sa paglalakad. May problema ba? Wala naman, Nadia. May iniisip lang ako. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sigurado ka ha? Kung may kailangan ka o masama ang pakiramdam mo, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Nadia. Nga pala, mamayang pag-out natin, may sorpresa ako sa'yo. Huwag ka munang sasakay sa jeep ha. May susundo sa atin. Susundo? Sino naman ang susundo sa atin? May nirentahan ka bang sasakyan? Basta, malalaman mo rin mamaya. Isang mahalagang gabi ito para sa ating dalawa. Ngumiti lang si Nadia kahit nagtataka. Habang si Charlie naman ay patuloy na nanalangin sa kanyang isip na sana ay maging maayos ang lahat mamaya. Eksaktong 5:00 ng hapon. Sabay na lumabas ng gate ng pabrika ang dalawa. Inakay ni Charlie si Nadia patungo sa maliit na kalye kung saan madalas siyang sumasakay noon. Laking gulat ng dalaga nang makita ang isang malaking itim na SUV na nakaparada roon. Agad na bumaba ang driver na nakasuot ng formal na kasuotan at binuksan ang pinto para sa kanila. Bumati ang driver at tinawag silang ma'am at sir. Natigilan si Nadia. Napatingin siya kay Charlie. Pagkatapos ay sa driver at muli sa mamahaling sasakyan. Bakas ang labis na kalituhan sa kanyang muka. Charlie, ano to? Bakit sir ang tawag niya sa'yo? At kaninong sasakyan ba ito? Nadia, sumakay muna tayo. Doon ko sa loob ipapaliwanag ang lahat sa'yo. Pakiusap. Kahit puno ng pagdududa, ay sumakay si Nadia. Sa loob ng biyahe ay tahimik ang dalaga, habang si Charlie naman ay hawak ang mga kamay nito na unti-unti nang nanlalamig. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakarangyang restaurant na pansamantalang ipinasara ni Charlie para sa gabing iyon.
Nang makaupo na sila sa tapat ng isa't isa, hindi na nakatiis si Nadia. Tinignan niya ang paligid na puno ng mga mamahaling palamuti bago hinarap ang kasintahan. Charlie, nanginginig na ang buong katawan ko sa kaba. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng to? Huminga ng malalim si Charlie. Kinuha ang magkabilang kamay ng dalaga at tumingin ng diretso sa mga mata nito nang may buong katapatan. May kailangan kang malaman, Nadia. Pero bagong lahat, gusto kong sabihin na mahal kita. Magsasalita na sana si Charlie at aaminin ang lahat nang biglang may lumapit na matanda. Mayaman at halatang edukado ito, si Don Rafael. Tinanong nito si Charlie kung bakit kay tagal daw niyang nawala. Kamusta na daw ang mga investments sa Gold Enterprises? Balita daw niya ay namamayagpag na naman sila ngayon. Sinabi pa ng matanda na hindi daw ito magugulat kung siya na naman ang magwagi bilang pinakabatang CEO at bilyonaryo sa Pilipinas. It's nice to see you, Don Rafael. Please excuse us. Kabadong sabi ni Charlie at hinila niya si Nadia papunta sa isang gilid. Ano daw? Pinakabatang CEO? Bilyonaryo? Investments? Sino ka ba talaga, Charlie? Sunod-sunod na tanong ni Nadia. Tumindi ang kaba ni Charlie. Nasira ang kanyang plano dahil sa paglapit ni Don Rafael. Nadia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo mula noong unang araw na magkita tayo. Ang totoo, hindi ako mahirap. Hindi ako ordinaryong manggagawa. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ako si Charlie San Jose. Ako ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Bilyonaryo ako, Nadia. Ang pabrikang pinagtatrabahuan natin ay pag-aari ng matalik kong kaibigan na si Justin. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Nadia sa kanyang narinig. Unti-unting binawi ng dalaga ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ng binata. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pagtataka ay napalitan ngayon ng matinding sakit at galit. Bilyonaryo ka? Pero bakit ka nagsuot ng lumang damit at nagpanggap na naghihirap sa pabrika? Nadia, ginawa ko lang naman yun dahil pagod na akong gamitin lang ng mga babae dahil sa pera ko. Gusto kong makahanap ng totoong pag-ibig, ng taong mamahalin ako bilang isang ordinaryong tao. At nahanap ko iyon sa'yo, Nadia. Mahal na mahal kita. Ginamit mo ako para sa sarili mong eksperimento? Para patunayan na may tapat pang tao sa mundo? Kailangan mo akong lukohin araw-araw? Nagsimula nang pumatak ang mga luha sa pisngi ni Nadia. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkabigo. Tumayo si Nadia mula sa kanyang kinaupuan. Hindi niya alintana ang karangyaan ng lugar na kinalalagyan nila ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkasira ng kanyang tiwala sa lalaking inakala niyang karamay niya sa lahat ng hirap. Nadia, pakinggan mo muna ako. Pakiusap. Lahat ng naramdaman ko sa'yo, lahat ng pinagsamahan natin, totoo yun. Walang halong pagpapanggap ang pagmamahal ko sa'yo. Paano ko pa paniniwalaan ang mga sasabihin mo, Charlie? Noong sinabi ko sa'yo ang pinakamasakit na parte ng buhay ko tungkol sa anak ko, nakikinig ka habang nagpapanggap ka pa rin. Pinagkatiwalaan mo ba ako sa isip mo noon habang umiiyak ako sa harap mo? Hindi, Nadia. Hindi ko gagawin yun. Nasaktan din ako para sa'yo noon. Ayoko na, Charlie. Hindi ko na kayang makasama ang isang taong itinayo ang relasyon namin sa isang napakalaking kasinungalingan. Magkaiba ang mundo natin. At hindi ko mapapatawad ang ginawa mong paglalaro sa nararamdaman ko. Mabilis na tumalikod si Nadia at naglakad palabas ng restaurant.
Hinabol siya ni Charlie ngunit bago pa man ito makalapit, ay sumakay na si Nadia sa isang dumaang taxi. Oh my gosh! What have I done? Nasaktan ko ang babaeng pinakamahal ko. Paano kung masira ang aming relasyon? Paano kung mawala na siya sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Naiwan si Charlie sa labas ng restaurant habang bumubuhos ang malakas na ulan. Napasa po siya sa kanyang muka habang unti-unting napagtatanto na ang kayamanang nais niyang itago ang siya ring naging dahilan para tuluyan ng mawala ang babaeng pinakamamahal nito. Ilang linggo ang lumipas, matapos ang gabi ng kanilang paghihiwalay, hindi na pumasok si Nadia sa pabrika at tuluyan na ring binago ang kanyang numero. Halos maabaliw si Charlie sa paghahanap sa dalaga, ngunit sadyang naging mailap ito. Sa bawat sulok ng kanyang mansyon, ang mukha pa rin ni Nadia ang kanyang nakikita. Nag-aalala na si Justin sa kaibigan niya kaya pinuntahan niya ito. You look terrible, pare. I feel terrible. Nasaktan ko ang babaeng mahal ko. Ani Charlie. Binalaan naman kitang mangyayari ito. May balita ka na ba sa kanya? Hirit ng binata. Wala pa din. Mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita. Sa kabilang banda, bumalik si Nadia sa kanyang maliit at lumang inuupahang kwarto. Mas masakit ang pinagdadaanan niya ngayon dahil bukod sa pangungulila sa anak, nadagdagan pa ang sugat na iniwan ng pagsira sa kanyang tiwala ng lalaking pinakamamahal nito. Isang gabi, habang nakatitig sa kawalan, pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Hindi pwedeng ganito na lang ako. Kailangan kong maging matatag. Narito pa rin ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Binuksan niya ang kanyang lumang aparador at kinuha ang isang maliit na basang kahon kung saan nakatago ang lahat ng kanyang ipon mula sa pagtatrabaho sa pabrika. Binilang niya ang bawat piso. Kulang pa ito para sa bayad sa isang kilalang pribadong investigador, pero hindi na siya makapaghintay. Kinabukasan, nagtungo si Nadia sa isang maliit at tagong opisina sa Maynila. Hinarap siya ng isang seryosong lalaki na si Amado, ang investigador na matagal na niyang binalak na lapitan. Inilapag ni Nadia ang pera sa lamesa, pati na ang lumang kapirasong papel kung saan nakasulat ang pangalan ng ospital at ang pamilya ng lalaking nakabuntis sa kanya noon. Sir Amado, yan lang po ang kaya kong ibayad sa ngayon. Pero pakiusap, tulungan ninyo ako. Handa ako magtrabaho araw-araw para mabayaran ko ang kulang. Mahanap ko lang ang anak ko na ninakaw nila. Iha, malaking pamilya ang binabanggit mo rito sa dokumento mo. Hindi magiging madali ito. Pero sige, sisimulan ko ang paghahanap sa records ng ospital. 7 taon na ang nakakaraan. Salamat po. Kahit ano pong mangyari, hihintayin ko ang balita ninyo. Buong buwan na nagpakasubsob sa iba't ibang racket si Nadia. Naglalabas siya sa umaga at nagtitinda ng kakanin sa hapon para lang makalimot sa sakit at para na rin madagdagan ang kanyang ipon. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap ng tawag si Nadia mula kay Amado. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina nito. Kabog ng kabog ang kanyang dibdib sa kaba at pananabik. Pagpasok niya ay agad na inabot sa kanya ng investigador ang isang makapal na brown envelope. Nadia, nahanap ko na kung nasaan ang anak mo ngayon. Naging mahirap dahil itinago talaga ng pamilya ng nakabuntis sa'yo ang bata. Pero ipinaampun nila ito sa isang napakayamang pamilya matapos silang magkaproblema sa pera. Nasaan po siya? Sino ang nag-aalaga sa anak ko ngayon? Narito ang mga dokumento at litrato ng bata, pati ang pangalan ng kanyang tumatayong ama ngayon. Nanginig ang mga kamay ni Nadia habang binubuksan ang envelope. Unang lumabas ang larawan
ng isang 7 taong gulang na batang lalaki na may malalaking mata at pamilyar ng ngiti. At sa ilalim ng larawan, nakasulat ang pangalan ng kasalukuyang legal na magulang nito. Charlie, San Jose? Nabitawan ni Nadia ang hawak na papel. Napasandal siya sa upuan habang umaapaw ang luha sa kanyang mga mata. Ang anak na 7 taon niyang hinahanap, ang anak na ninakaw sa kanya ng tadhana, ay ang mismong anak sa pagkabinata ng bilyonaryong nagpanggap sa pabrika. Ang lalaki na dumurog sa kanyang puso. Sige ho, sir. Salamat ho. Tipid na sabi niya. Nanghihina ang mga tuhod ni Nadia habang naglalakad palabas ng opisina ng investigador. Hawak-hawak niya ang brown envelope na tila ba ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ng bata sa larawan, pati na ang pangalan ng ama nito. Anong nangyari ito sa dinabi-dabi ng tao sa mundo? Bakit kay Charlie pa napunta ang anak ko? Napaupo siya sa isang waiting shed at doon ay tuluyang humagulgol. Naalala niya noong nasa pabrika pa sila kung paano ay kinuwento ni Charlie na may anak na ito sa pagkabinata. Naalala niya kung paano niya pa pinalakas ang loob ng binata na walang masama sa pagkakaroon ng anak at may tatanggap pa rin sa kanya. Ang buong akala niya noon, isa lang siyang estranghero na nagbibigay ng payo sa isang kaibigan. Hindi niya alam na ang sarili niyang dugo at laman ang pinag-uusapan nila. Bakit ba parang pinagtitripan ako ng tadhana? Hindi naman nakakatawa ang mga ito ah. Ines na sabi ni Nadia sa sarili. Matapos ang ilang oras na pag-iyak, napalitan ng matinding determinasyon ang lungkot sa puso ni Nadia. Pinunasan niya ng panyo ang kanyang mga mata at tumayo. Kakayanin niya ang lahat, kahit ang makaharap muli ang lalaking nanakit sa kanya, makuha lang ang kanyang anak. Kinabukasan, nagtungo si Nadia sa tapat ng naglalakihang gate ng mansyon ni Charlie. Mahigpit ang seguridad sa lugar. May mga gwardyang nakabantay at CCTV camera sa bawat sulok. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa intercom. Tinanong ng gwardya kung sino siya at kung ano ang kailangan niya. Pakiusap, sabihin mo kay Charlie San Jose na narito si Nadia. Kailangan ko siyang makausap ngayon din tungkol sa isang napakahalagang bagay. Hindi nagtagal ay bumukas ang malaking gate. Lumabas mismo si Charlie mula sa loob ng mansyon. Mabilis ang mga hakbang at bakas ang labis na pagkagulat at saya sa kanyang muka nang makita ang dalaga. Nadia, totoo ba to? Nandito ka. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Araw-araw kitang hinahanap, Nadia. Patawarin mo ako sa lahat ng naging kasalanan ko. Lalapit sana si Charlie para hawakan ang mga kamay ng dalaga. Ngunit, mabilis na humakbang paurong si Nadia. Malamig at matalim ang tingin na ipinatama niya sa binata. Huwag mo akong hahawakan, Charlie. Hindi ako naparito para makipagbalikan sa'yo o para pakinggan ang mga luma mong palusot. Kung ganon, bakit ka nandito? Kahit ano ang iutos mo, gagawin ko. Basta, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Itinaas ni Nadia ang brown envelope at hinarap ito kay Charlie. Naparito ako para sa anak ko, si Joshua. Siya ang anak ko, Charlie. Ang bata na inaalagaan mo ngayon bilang anak mo sa pagkabinata ay ang sanggol na ninakaw sa akin 7 taon nang nakakalipas. Tila naging estatwa si Charlie sa kanyang narinig. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng labis na kalituhan. Ano? Ano ang sinasabi mo, Nadia? Hindi kita maintindihan. Si Joshua ay pinaampon sa akin ng isang pamilya na nabaon sa utang noon.
Ang sabi nila ay namatay daw ang nanay at tatay ng bata. Iyon ang alam mo. Dahil ipinagbili siya sa iyo ng mga magulang ng lalaking nakabuntis sa akin sa bar. Pero narito ang lahat ng ebidensya, Charlie. Ang DNA test records ng ospital. Ang pangalan ng biological mother. Lahat. Ako ang tunay na ina ng batang yan. Kinuha ni Charlie ang mga papel mula sa kamay ni Nadia. Habang binabasa ang bawat linya, unti-unting nanghina ang mga tuhod ng bilyonaryo. Tugma ang lahat. Ang petsa ng kapanganakan, ang pangalan ng ospital, at ang pangalan ng pamilyang nagpaampon sa kanya ng bata, 7 taon na ang nakakaraan. Napasa po si Charlie sa kanyang ulo, habang hindi makapaniwala sa lupit ng tadhana. Diyos ko, kaya pala ganoon na lang kabilis ang tibok ng puso ko sa'yo. Nung una tayong magkita, kaya pala naramdaman ko agad na pamilya kita. Huwag mong gamitan ng mabulaklak na salita. Ang sitwasyon ngayon, Charlie. Ibalik mo sa akin ang anak ko. 7 taon ko siyang hinanap, habang ikaw, nagpapakasasa ka sa karangyaan kasama siya. Teka lang, bakit parang kasalanan ko? Hindi ko alam na ninakaw pala sa'yo ang anak mo. Habang nagtatalo ang dalawa sa tapat ng gate, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas ang isang 7 taong gulang na batang lalaki. Hawak nito ang isang laruang kotse. Daddy, sino po ang kausap mo riyan? Bakit po umiiyak si ate? Napatigil ang mundo ni Nadia at Charlie nang marinig ang boses ng bata. Lumingon si Nadia at sa unang pagkakataon, nakita niya ng personal ang kanyang anak na lalaki. Kusang pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Gustong-gusto niya itong takbuhin at yakapin ng mahigpit. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang matatakot ang bata kung bigla niya itong yayakapin. Lumapit si Charlie kay Joshua at binuhat ito bago tumingin ng may pagsusumamo kay Nadia. Nadia, pakiusap. Huwag nating gawin ito sa harap ng bata. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Isipin natin ang kapakanan ni Joshua. Tinignan ni Nadia ang takot at kalituhan sa mga mata ng kanyang anak. Kahit galit na galit siya kay Charlie, alam niyang tama ang binata sa puntong iyon. Ayaw niyang matroma ang bata sa unang araw ng kanilang pagkikita. Sige, papasok ako. Pero ginagawa ko lang ito para sa anak ko, hindi para sa'yo. Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon, pinaupo muna ni Charlie si Joshua sa kabilang kwarto para maglaro. Pagbalik niya ay nakaupo si Nadia sa sofa, tuwid ang likod at bakas pa rin ang galit sa mukha nito. Nadia, makinig ka sa akin. Sumpain man ako ng langit, pero wala akong alam sa pagkanakaw kay Joshua noon. Lumapit sa akin ang pamilya ng lalaking nakabuntis sa'yo. Dahil nabalitaan nilang naghahanap ako ng bata na pwedeng ampunin at ituring na sarili kong dugo. Binayaran ko ang lahat ng kanilang utang kapalit ng legal na pagampun sa bata. Lolo at lola daw sila ng bata at patay na daw ang ina at ama ng bata dahil sa isang malagim na aksidente. At naniwala ka naman agad dahil may pera ka? Dahil kaya mong bilihin ang lahat ng gusto mo? Pati ang buhay ng isang sanggol na may inang nag-iiyak at naghahanap sa kanya? Patawad, Nadia. Kung alam ko lang na ikaw ang ina niya, hindi ko hayaang maghirap ka ng 7 taon. Pero pakiusap, tignan mo ang sitwasyon ngayon. Kilala ako ni Joshua bilang tunay niyang ama. Mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya bilang sarili kong anak. Kaya ba gusto mong ipagkait pa rin siya sa akin ngayon? Ilalaban ko ito, Charlie. Pwede kitang idemanda sa korte. May pera ka nga. Pero ako ang tunay na ina. Alam ko, Nadia, at hindi kita pipigilan kung gusto mo akong idemanda. Pero isipin mo ang bata. Kapag nalaman niya ang lahat sa isang iglap, kapag inilayo mo siya sa buhay na nakasanayan niya
At sa amang kinikilala niya, masisira ang mundo ng anak natin. Gusto mo ba siyang makitang nagdurusa? Natigilan si Nadia. Ang mga salita ni Charlie ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso bilang isang ina. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan naglalaro si Joshua. Naririnig niya ang mahinang tawa ng bata habang naglalaro ng kotse-kotsehan. Malusog ito, maayos ang pananamit at halatang lumaki sa isang masaya at ligtas na kapaligiran. Kung bigla niya itong kukunin at dadalhin sa kanyang maliit at madilim na kwarto, tama nga ba ang gagawin niya? Kaya ano ang gusto mong mangyari, Charlie? Hahayaan ko na lang ba na ikaw ang maging ama niya habang ako ay manonood lang sa malayo matapos ang 7 taon na pangungulila ko? Umiral ang pagiging tapat ni Charlie. Lumuhod siya sa harap ni Nadia. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng isang bilyonaryong tulad niya sa harap ng kahit sinong tao. Hindi, Nadia. Hindi iyan ang gusto ko. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay niya. Gusto kong malaman niya na ikaw ang kanyang tunay na ina. Pero gawin natin ito ng unti-unti. Manatili ka rito sa mansyon. Mamuhay tayo rito bilang isang pamilya. Ipapaalam natin na ikaw ang tunay niyang ina. Pero dahan-dahan lang hanggang sa matanggap niya ang buong katotohanan. Nabubuang ka na ba, Charlie? Pagkatapos ng ginawa mong pagsisinungaling sa akin sa pabrika, inaasahan mo na makikitira ako sa iyo sa iisang bubong? Gawin mo ito para kay Joshua, Nadia. Pakiusap. Kahit huwag mo na akong kausapin. Kahit ituring mo akong hangin dito sa loob ng bahay. Tanggapin ko lahat. Pero wag mong itatwa kay Joshua ang pagkakataon na makasama ang kanyang tunay na ina nang hindi nasisira ang kanyang murang isipan. Napatitig si Nadia kay Charlie. Nakita niya ang tapat na pag-aalala ng binata para sa bata. Walang bahid ng kayabangan o pagiging bilyonaryo sa mga mata nito ngayon. Isang nagmamahal na ama lang na natatakot na masaktan ang kanyang anak. Matagal na natahimik si Nadia, habang ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa tindi ng halo-halong emosyon. Sa huli, ang pagmamahal niya kay Joshua ang nagwagi. Sige, papayag ako na manatili rito para sa anak ko. Pero tandaan mo ito, Charlie. Nandito ako bilang ina ni Joshua, hindi bilang kasintahan mo. Huwag na huwag mong iisipin na napatawad ko na ang ginawa mong panloloko sa akin sa pabrika. Salamat, Nadia. Sapat na sa akin yun. Gagawin kong lahat para makuha muli ang tiwala mo kahit gaano katagal. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ng tatlo sa loob ng mansyon. Noong unang linggo, ipinakilala si Nadia kay Joshua bilang isang malapit na kaibigan ng kanyang ama na pansamantalang mananatili sa bahay. Noong una ay nahihiya pa ang bata, ngunit dahil sa natural na lambot ng puso ni Nadia at sa pagiging maasikaso nito, mabilis na napalagay ang loob ni Joshua sa kanya. Anak, siya si Nadia. Kaibigan ko siya. Dito muna siya titira, ha? Mahinahong sabi ni Charlie. Pwede po kaming maglaro? Inosenteng tanong ng bata. Aba, oo naman, kahit araw-araw pa. Masayang sabi ni Nadia. Magkasama silang naglalaro sa hardin. Nagbabasa ng mga kwento bago matulog at ipinagluluto rin ni Nadia ang bata ng mga paborito nitong pagkain. Mga simpleng putahe na mas lalong nagustuhan ni Joshua kaysa sa luto ng mga mamahaling chef sa mansyon. Masaya ako na masaya ka na. Pero sana ay mapatawad mo na ako. Bulong ng binata habang pinapanood ang mag-ina mula sa malayo. Hindi mapigilan ng binata ang mapangiti kahit na may kirot sa kanyang puso dahil nananatili pa ring malamig ang pakikitungo ni Nadia sa kanya. Tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo,
Tangulang o tipid na sagot ang ibibigay ng dalaga. Isang gabi, habang natutulog na si Joshua, nagkasalubong ang dalawa sa kusina habang umiinom ng tubig. Nadia, nakikita ko kung gaano kasaya si Joshua kapag kasama ka. Napakalaki ng pinagbago ng aura niya nitong mga nakaraang linggo. Mas naging masayahin siya. Anak ko siya, Charlie. Normal lang na maging masaya siya sa piling ko dahil kahit kailan naman ay hindi nawala ang koneksyon ng puso namin. Alam ko, at araw-araw akong mapapasalamat na pumayag ka sa setup na to. Nga pala, may nakita akong magandang paaralan para sa kanya sa susunod na pasukan. Baka gusto mong tignan ang mga detalye. Inabot ni Charlie ang isang tablet na naglalaman ng mga impormasyon. Lumapit si Nadia at tinignan ito. Sa sandaling iyon, aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga balat at pareho silang natigilan at biglang bumalik ang mga alaala ng kanilang mga sandali sa pabrika. Mabilis na umiwas si Nadia at kinuha ang baso ng tubig. Magandang paaralang ito. Sige, ikaw nang bahala sa mga gagastusin dahil ikaw naman ang may pera. Ako ang bahala sa pag-aalaga sa kanya araw-araw. Kahit ano, Nadia, handa kong ibigay ang lahat para sa inyong dalawa. Sana lang ay naging tapat ka sa akin noon pa, Charlie. Kung hindi ka nagpanggap, hindi sana tayo umabot sa ganitong komplikadong sitwasyon. Hindi na nakasagot si Charlie habang nakikitang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto ang dalaga. Masama man ang loob ng bawat isa sa mga nakaraang sugat, unti-unti nang nabubuo ang kanilang pamilya. Sa bawat ngiti ni Joshua at sa bawat simpleng pag-uusap ni na Charlie at Nadia, may pag-asa na balang araw, ang pilit na pagsasama ay magiging isang tunay at masayang pamilya na puno ng pagpapatawad at totoong pag-ibig. Daddy, nag-aaway po ba kayo? Aba, hindi anak. Teka, bakit nandito ka? Tanong ni Charlie. Play po tayo, Daddy. Oo ba? Anything for you, anak. Ani Charlie. Lumipas ang mga linggo. Gabi na at mahimbing na ang tulog ni Joshua sa kanyang kwarto. Lumabas si Nadia sa malawak na balkonahe ng mansyon para magpahangin. Nakatanaw siya sa mga bituin nang marinig niya ang marahang yabag ng mga paa ni Charlie na lumapit sa kanyang tabi. May dalang isang tasang mainit na kape, tulad ng eksena nila sa break room ng pabrika noon. Nadia, malamig na dito sa labas. Heto, ipinagtimpla kita ng kape. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ito pinagawa sa mga katulong. Ako mismo ang nagtimpla para sa'yo. Salamat, Charlie. Tinanggap ni Nadia ang tasa at humigop ng kaunti. Napansin niya ang mga kamay ni Charlie na medyo nanginginig habang nakahawak sa pasamano ng balkonahe. Baka sa mukha ng binata ang lungkot at labis na pagkapagod. Nadia, alam kong galit ka pa rin sa akin. At tanggap ko kung habang buhay mo akong hindi kakausapin. Pero gusto ko lang malaman mo na gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil narito ka. Dahil nakakasama ka ng anak natin. Charlie, sa totoo lang, pagod na rin akong magalit. Natigilan si Charlie at dahan-dahang lumingon kay Nadia na tila hindi makapaniwala sa narinig. What? Nung una, punong-puno ng puot ang puso ko. Pakiramdam ko, pinaglaruan mo ang buhay ko sa pabrika. Pero sa ilang buwan na nakatira ako rito, nakikita ko kung paano mo alagaan si Joshua. Nakikita ko kung paano ka magpakumbaba sa harap ko araw-araw, kahit bilyonaryo ka. Gagawin ko ang lahat, Nadia. Kahit ubusin ko ang lahat ng yaman ko. Basta, mapatawad mo lang ako. Hindi ko kailangan ng yaman mo, Charlie. Ang kailangan ko lang ay ang katapatan mo na hindi mo na muling lolokohin ang pamilyang to. Nakita ko kung paano mo tinalikuran ng pagiging bilyonaryo
para lang maging isang ordinaryong ama at kasama ko. Doon ko napatunayan na tapat ang puso mo. Nadia, ibig bang sabihin nito? Pinapatawad na kita, Charlie. Para kay Joshua at para na rin sa sarili kong puso na gustong maging masaya muli kasama ang lalaking minahal ko sa pabrika. Naiyak si Charlie sa labis na tuwa. Gusto niyang yakapin ang dalaga, ngunit nagpigil ito. Hanggang sa si Nadia na mismo ang humawak sa kanyang kamay at ngumiti ng may buong init. Matulog na tayo. Bukas Sabado. Ipinangako natin kay Joshua na magpipiknik tayo sa hardin. Kinabukasan ng hapon, napuno ng tawanan ang malawak na hardin sa mansyon. Naglatag si Nadia ng isang simpleng kumot sa damuhan para sa isang simpleng picnic, habang si Joshua naman takbo ng takbo, habang hinihila ang isang makulay na saranggola. Daddy, tignan mo si Ate Nadia. Tinulungan niya akong ayusin ang tali. Lumilipad na po ng napakataas. Nakatayo si Charlie sa di kalayuan habang may hawak na kamera. Nakatutok ang lens nito sa mag-ina at hindi mapigilan ng bilyonaryo ang mapangiti ng malawak. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Nadia sa kumot. Nadia, tignan mo si Joshua. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kasaya. Kanina pa siya walang tigil sa kakatakbo. Bata ka si Charlie. Sabik sa laro at sabik sa atensyon nating dalawa. Oh, uminom ka muna ng juice. Pinagpapawisan ka na rin dyan sa kakahabol sa kanya. Inabot ni Nadia ang isang baso ng juice kay Charlie. Sa pagkakataong ito, wala na ang lamig sa kanyang tinig. Ang dating matitigas na tingin ay napalitan na ng init at pagtanggap. Napansin ni Charlie ang pagbabagong ito. Kaya naman, dahan-dahan niyang ibinaba ang baso at hinawakan ang kamay ng dalaga. Nadia, salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili ko. Salamat dahil hinayaan mo akong maging tatay pa rin kay Joshua. At salamat dahil unti-unti mo na akong pinapatawad. Matagal na kitang pinatawad, Charlie. Noong makita ko kung gaano mo kamahal ang anak ko, doon ko na-realize na hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang sa paraan mo noon. Pero alam kong tapat ang puso mo. Nakangiting tumingin si Charlie kay Nadia. At sa pagkakataong ito, hindi na iniwas ng dalaga ang kanyang mga mata. Ramdam na ramdam nila ang lalim ng pagmamahal na matagal ding natago dahil sa mga maling akala. Biglang lumapit si Joshua na hingal at agad na sumiksik sa pagitan ng dalawa. Daddy, Ate Nadia, gutom na po ako. Ano pong pagkain natin? Heto, gumawa ako ng paborito mong sandwich at may dala rin akong kakanin. Yay! Daddy, subuan mo po ako, tapos si Ate Nadia naman po ang susunod. Natawa ng sabay sina Charlie at Nadia. Sinunod nila ang hiling ng bata at habang ngumunguya si Joshua, ay bigla nitong hinawakan ang leeg ng dalawa para hilain sila pababa at halikan sa pisngi. Sana po, ganito tayo palagi. Kasama ko si Daddy at kasama ko si Ate Nadia. Pakiramdam ko po ay may mami na ako. Nagkatinginan sina Charlie at Nadia sa narinig mula sa bata. Hinawakan ni Charlie ang balikat ni Nadia at inilapit ito sa kanya, habang si Nadia naman ay sumandal sa dibdib ng binata habang nakayakap silang dalawa kay Joshua. Sa ilalim ng sinag ng araw at sa gitna ng simpleng picnic, tuluyan ng nabuo ang kanilang pamilya. Isang masayang pamilya na wala ng gabi ng kasinungalingan, kundi puro na lang bukas na puso ng pag-ibig. Lumipas ang mga buwan at lalo silang naging masaya. Isang gabi, matapos nilang maghapunan, nagpasya sina Charlie at Nadia na oras na para malaman ni Joshua ang buong katotohanan. Tinawag nila ang bata sa malawak na sala at pinaupo sa gitna nilang dalawa. Daddy, Ate Nadia, bakit po?
May nakalimutan po ba akong gawin na homework? Natawa ng mahina si Charlie. Ngunit bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Nadia na hinawakan ang kamay ng bata. Wala naman anak. Mayroon lang kaming gustong ipakita at sabihin sa'yo na napakahalagang bagay. Kinuha ni Nadia ang isang lumang album mula sa kanyang likuran. Binuksan niya ito at ipinakita kay Joshua ang larawan ng isang maliit na sanggol sa ospital. Sino po itong baby, Ate Nadia? Ang cute naman po niya. Joshua, ikaw ang baby na yan. Iyan ang araw na ipinanganak kita dito sa mundo. Natigilan ang bata. Tumingin siya kay Nadia. Pagkatapos ay kay Charlie na dahan-dahang tumungo sa kanya. Po? Pero, nasan po ang mami ko noon? Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Nadia. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na kamay ng anak. Joshua, matagal na panahon na akong nawalay sa iyo dahil may mga masasamang tao na kumuha sa iyo sa akin noon. 7 taon kitang hinanap. At ang buong akala ko, hindi na kita makikita. Hanggang sa nalaman ko na inaalagaan ka pala ng iyong daddy. Joshua, ako ang tunay mong mami. Natahimik ang buong sala. Tumingin ang bata sa mukha ni Nadia. Pinagmamasdan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Charlie. Daddy, totoo po ba? Si Ate Nadia po ang mami ko na palagi nating ipinagdarasal? Oo anak. Siya ang tunay mong mami. Siya ang nagluwal sa'yo. At ang babaeng matagal na naghanap sa'yo dahil mahal na mahal ka niya. Hindi agad sumagot si Joshua. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Nadia. Pagkatapos ay bigla niyang niyakap ang dalaga ng napakahigpit. Mami, kaya po pala gustong-gusto ko pa kayo agad. Kaya po pala, napakasarap ng mga luto ninyo at pakiramdam ko po, safe ako kapag kayakap ko kayo. Napahagulgol si Nadia sa labis na tuwa. Isinubsob niya ang kanyang muka sa balikat ng anak. Sumali rin si Charlie sa yakap. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang totoong kahulugan ng isang kumpletong pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakatulog si Joshua sa sofa dahil sa pagod sa pag-iyak at labis na emosyon. Binuhat ito ni Charlie patungo sa kwarto nito at dahan-dahang inhiga. Pagkalabas ng binata, ay nakita niya si Nadia na nakatayo malapit sa malaking bintana ng sala, nakatanaw sa labas. Lumapit si Charlie sa kanya. Sa pagkakatawang ito, hindi na lumayo si Nadia. Nadia, salamat. Nakita ko kung gaano mo kamahal ang anak natin, Charlie. At doon ko napagtanto na, kung hindi dahil sa'yo, baka napunta na siya sa masamang pamilya. Inalagaan mo siya ng buong puso. Humarap si Charlie kay Nadia. Bigla siyang dumukot sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit na pulang kahon. Binuksan niya ito at doon ay kuminang ang isang napakagandang singsing na may brilyante. Charlie, ano to? Nadia, nagpanggap ako noon sa pabrika dahil gusto kong makahanap ng babaeng mamahalin ako bilang isang ordinaryong lalaki. At nahanap kita. Isang tapat, masipag, at mabait na babae. Pero ngayon, hindi na ako nagpapanggap bilang mahirap at hindi rin ako humaharap sa'yo bilang bilyonaryo. Humaharap ako sa'yo bilang lalaking nagmamahal sa'yo at bilang ama ng anak natin. Lumuhod si Charlie sa harap ni Nadia. Hawak ang singsing. Nadia, gusto kong dugtungan ang nasimulan nating kwento sa pabrika. Gusto kong bumuo ng totoong pamilya. Kasama ka, Nadia.
Papayag ka bang maging asawa ko? Will you marry me? Napatakip ng bibig si Nadia. Tumingin siya sa singsing. Pagkatapos ay sa mga mata ni Charlie na puno ng katapatan at pag-asa. Wala na ang puot. Wala na ang sakit ng nakaraan. Ang natitira na lang ay ang pag-ibig na nagsimula sa init ng pabrika at nabuo sa loob ng mansyong ito. Oo, Charlie. Papayag akong magpakasal sa'yo. Para sa anak natin at para sa ating dalawa. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw at ang ating anak ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Araw-araw ko kayong aalagaan at mamahalin. Madamdaming sabi ni Charlie. Isinuot nito ang singsing sa daliri ni Nadia bago tumayo at niyakap ng napakahigpit ang dalaga habang sabay nilang tinatanaw ang magandang bukas ng kanilang masayang pamilya. Pakakasalan na kita bukas ah. Hirit ni Charlie at naghalakhakan sila. Lumipas ang isang buwan at idinaos ang kanilang kasal at formal na silang naging mag-asawa. Isa na silang tunay na pamilya. Naging masaya ang kanilang pagsasama at makalipas ang 2 taon ay nabiyayaan sila ng isang baby girl. Naging kumpleto at masaya ang kanilang pamilya. Hindi man maganda ang naging simula ng kanilang relasyon, pero sa huli ay naging maayos pa din ng lahat. Nagsinungaling man si Charlie, pero pinilit pa din niyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Si Nadia naman, bagamat nasaktan, ay natuto pa din siyang magpatawad. Sa ating listeners, sana matuto tayong magpatawad at ipaglaban ang ating pagmamahal. Sa huli ay mabibiyayaan tayo ng masaya at masaganang buhay. Wakas.